showbiz fanatics, abay Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Base po sa Philippine Star, magkakasubukan ng lakas. Ano nga ba ang tinutukoy ng balitang ito? At payo ni Lolit Solit sa loyal fans ng Katniel fans. Narito na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, pag-usapan natin ito ay congratulate natin ang nag-iisang queen na si Miss Catherine Bernardo sapagkat nag-renew po siya ng panibagong kontrata para sa brand ng TCL. Kung saan mapapansin po ninyo na siya lang mag-isa dito, no? Kasama niya po ang ilan sa mga owner and CEO po ng TCL. At hanggang sa ngayon, napakahabang panahon na pinagkakatiwalaan siya ng brand na ito. Sa Instagram account niya po makikita po ninyo kung paano niya ini-endorso ang brand na ito, na kumbaga ito yung isa sa mga television brand na kanyang pinagkakatiwalaan, or appliances kasi ito pero ngayon kinikater po nila yung mga malalaking televisions kasabay ng pagte-trending ng mga pictures ni Miss Catherine Bernardo sa katatapos lang na concert po ni Miss Taylor Swift sa Melbourne. Ay talaga namang napag-usapan po ang lahat ng mga kaganapang ito, pero hindi rin po nakawala sa isa sa mga showbiz columnist na si Miss Lolit Solis na magbigay ng kanyang payo, no, para sa mga Katniel fans. Nag-share ng advice ng talent manager na si Nanay Lolit Solis sa mga fans na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Piling kasi ni Nanay Lolit, hirap na mag-move on ng mga Katniel supporters dahil hanggang ngayon may mga nagbabardagulan pa rin sa social media dahil sa controversial na breakup ng dating magjowa. Ayon sa dating host, sana'y sumabay din ang mga fans sa pag-move on ni na DJ at Kat para matahimik at maging kalmado na ang lahat. Sabi dyan, ewan ko ba Salbe kung bakit parang hirap tanggapin ng mga followers nila na pwede na magkanya-kanyang lakad sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang panimulang mensahe ni Nanay Lolit Solis sa kanyang Instagram post. Pagpapatuloy pa niya, pwede na noon so much in love sila, but pwede namang mag-fall out love ka rin, diba? Sabi niya. Pwede that time sa mundo nila para sa kanilang dalawa lang, pero now nakita nila na pwede palang makakita din ng iba, chika pa ng isang talent manager. Ang punto pa ni Nanay Lolit, ang mga bata pa sina Catherine at Daniel, kaya mag-i-enjoy na lang daw muna ang mga ito para mas bigyang focus ang kanilang showbiz career. Mas mabuti pang enjoy youth all the perks bago maging seryoso. Sa lawak pa ng mundo at marami pa silang madidiscover na mga bagay. Parehong mukhang namang matibay sa pagsubok ang dalawa, kaya nilang mag-survive ang heartaches ng breakups nila, sabi pa niya. Sa huli, nagbigay ng payo si Nanay Lolit sa loyal diehard fans sina Daniel Padilla at Catherine, kaya wag maging violent na mga followers nila. Let them grow mature para mas matibay ang outlook nila sa love. So yun po yung ilan sa mga payo niya. Pero base naman po sa isang news, no, na lumabas dito po sa Philippine Star ngayon, kung saan magkakasubukan daw di umano ng lakas si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay Miss Catherine and Miss Andrea Brillantes. Ano nga ba ang tinutukoy dito? Muling kikilalanin ng Push Awards 20 ang mga sikat na personalidad na nagbigay ng saya at inspirasyon sa fans online world sa pamamagitan ng kani-kanilang mga plataforma at programa. Maaari nang bumoto mula sa 12 na kategorya sa push-abs-cbn.com/vote hanggang March 15. Inaanunsyo ng mga nanalo sa isang virtual awarding ceremony sa March 22, nominado sa Popular Love Team of 2023 category sina Don Bell, Donnie Pangilinan at Bel Mariano, Francine Diaz, Seth Pedilin, Barda, Barbie Portesa at David Licauco, KD Lex, KD Estrada and Alexa Ilacan, Kaumia, Jeremiah Lisbo at Kauri Oinimo. Nariyan din ang real-life couple na ipinamalas ng couple goals kahit sa likod ng kamera na nominado para sa Power Couple of 2023 na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes, Vice Ganda, Ayon Perez, Sara Hieronimo, Mateo Guidicelli, Loisa and Ronnie Alonte, Pia Wurtzbach and Jen
Jeremy Jansi. Kikilalanin ang mga artistang ipinamalas ang kanilang talento sa pag-arte sa favorite on-screen performance. Maglalaban-laban sa mga favorite performance 2023, sina Piolo Pascual, Catherine Bernardo ng Very Good Girl, Ding Dong Dantes Rewind, Charlie Dizon Third Word at Elijah Canlas About Us. At para naman sa social media personality 2023, magtatapatan ang individual sawang maghahatid ng good vibes ang kanilang followers tulad ni Andrea Brillantes, Catherine Bernardo, Heart Evangelista, Casey Concepcion at Bretman Brack. So malalaman po natin this coming March kung paano po kung paano na talagang magtatapat ang dalawang artistang ito, kung sino ba talaga ang magwawagi. Let's wait and see. Diyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na talaga namang lagi pong nag-aabang sa mga updates natin patungkol kay Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Let's start off with Miss Mirna Santua. Catherine is a great young actress who just won an award in Singapore. I could care less about a guy who is conceited and cheater. He's not a good example for this generation. Brillantes as young as she is. He's a flirt and is also not a good example for this generation. Catherine, you're a good person. You have a lot going for you. People just don't go by the looks in a person but also by the person's character. How he was raised and his family as well. Yeah? The mom and the son's right. This guy is just a disgusting. So, medyo medyo judgmental lang mga dating talaga. Pero anyways, this is a, po yan kumbaga, yun po yung kanyang understanding sa mga nakikita natin ngayon. Kasi sa mga hiwalayang nagaganap, always remember that it takes two to tango. Hindi lang lagi isa ang may pagkukulang. Maaaring may mga mabibigat na pagsubok na dumating sa kanila, pero alam natin na hindi perpekto ang bawat relasyon, 'di ba? So talagang nangyayari po 'yan. Sabi naman po ni Miss Cherry Rodina, tama naman ang ABS-CBN ay may criteria at rules na sundin kapag pumirma ng contract, professionalism at reputation both ng company at employees. Sikat at DJ dapat na ma-maintain ang maayos na vibes kasi karir din ang nakasalalay. Wala silang magagawa kung nasa social media ang pag-umpugin silang dalawa. Daming bintang, parinigan daw na hindi naman daw nanggagaling sa Katniel. Puro connect at putting words into their mouths. Tahimik ang Katniel pero grabe ang tutok sa kanila. Kasi ganun po sila kasikat, 'di ba? Hindi po imposible yan at tanggap po nila talaga na pag-uusapan sila kahit ano pong gawin nila because they are public figures. And po yan, kumbaga parang hindi na po bago sa kanila yan. At talagang dun po sa publicity at dun po sa kasikatan na meron sila, imposibleng hindi po sila mapansin at mapag-usapan sa publiko. Lalo-lalo na po ng ilan sa mga talaga namang diehard fan ng Katniel. So, salamat po. Another comments? Sabi po ni Miss Rashon Mariolaga, Kat has no intention of putting him down. She supports DJ, but it's you who was afraid of not being famous anymore. So, ito po yung kanyang komento, no? Alam niyo, sa nakikita ko naman wala naman talagang sira ang nagaganap between Catherine and Daniel. Kumbaga parang tahimik lang sila parehas katungkol sa issue kasi ayaw nila na, syempre hindi naman po talaga maiiwasan na one day magkakaroon sila at magkakaroon sila ng project together, 'di ba? Sabi naman ni Hot Sauce, sumunod na muna tayo sa flow ng mga kaganapan sa karir ng ating idol Katniel. Let us wait na lang for the right time para sa kanila. Katniel forever. Ayun. So ito po yung kanyang komento, which is very true. Let's follow na lang muna kung ano yung flow, hindi natin kung ano ba talaga yung magaganap kasi hindi natin hawak ang tadhana nilang dalawa Kung magpatuloy man yung relasyon nila pero hindi sila magkasama, and that's really okay. Kasi sabi nga po ng ilang showbiz columnist, bata pa kasi silang dalawa and marami po silang pwedeng pagdaanan. Sabi naman po pa si Hot Sauce pa rin pero yun nga, pinulit niya lang yung kanyang komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.